Sa nakaraang kwento natin ay napasok na nila ang kuweba at nagtatalo na sina Rebecca at Victoria. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nagtatalo sina Rebecca at Victoria ay sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung magpapatuloy pa ang ganito ay si Victoria at Rebecca ay hindi magtatagal. Tiningnan niya naman si Rebecca at sa isip niya na hindi niya alam kung ano ang detalye sa kasanayan na ginagamit nito, subalit ayon sa kanya na parang mas maraming mana ang nagagamit nito gamit ang kanyang kasanayan at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. At maging si Victoria ay parang mawawala na ng enerhiya kapag pananatilihin niya ng matagal ang proteksyon na kanyang mahika. At si Kan naman ay hindi niya inaasahan na parang wala lang sa kanya ito dahil pinanatili niya ang kanyang kagustuhan at hindi pinapayagang lumabas ito ng kahit kunti man lang upang mapanatili niya rin na hindi maaapektuhan ang kanyang pag-iisip. Napatanong naman sa isipan si Yeonwoo na kung si Rebecca at Victoria daw ay kung nakalimutan na nila ang basic dahil sa napakalakas ng kapangyarihan ng Diyos at rune magic sa matagal na panahon. Kakapasok pa lang nila sa dungeon subalit mamamatay ang dalawang ito kung magpapatuloy at napagdesisyonan niya naman na oras na upang siya na ang magpakitang gilas. Lumabas sa kanyang sistema na pilit siyang pinapahirapan ng sumpa ni King Miho subalit pinanatili ng kanyang katangian na cold-blooded ang kanyang katwiran at nagkakaroon siya ng panlaban sa mental contamination, negative infection at suicidal thoughts. Ang kanyang katangian na cold-blooded ay binibigyan siya ng immunity laban sa sumpa at pag-atake sa utak. Nagkaroon rin siya ng matibay na barrier sa utak at nagawa niyang makawala sa bakas ni King Miho. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ang katangian niyang cold-blooded ay ang kapangyarihan na ito ay pinapanatili siyang kalmado at makatwiran sa kahit anong sitwasyon. Naisip niya rin na ang katangian niya na ito na nakuha niya noong nagsimula siya maging isang manlalaro ay natulungan siya magpa hanggang sa ngayon. Bagaman ay hindi niya nagamit ito sa matagal na panahon dahil ang kanyang ibang kakayahan ay patuloy na mas lumalakas at sa ngayon ay tinutulungan siyang muli ng kanyang katangian na cold-blooded sa mga ganitong klaseng sitwasyon at pinalaya siya sa pag-iisip ng masamang bagay kaya naman kumalat ito sa paligid at magagawa niyang galugarin ito sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan at ng kanyang ika-6 na pandama ng kaunti. Hindi niya naman magawang sugpuin ang masamang pag-iisip sa ngayon at napagdesisyonan niya naman na papalawakin niya ang sakop nito ng paunti-unti. Sa kahit anong paraan ay ang kay King Miho na bakas ay parang tsunami, isang tsunami na tinamaan ng malakas na hangin mula sa loob at naisip ni Yeonwoo na kung yan nga ang kaso ay makakagawa siya ng solid na kanyang kagustuhan at panatilihin lamang ito. Habang nagaganap yun ay lumabas naman sa kanyang sistema na natutunan niya na kung paano mahawakan ang kanyang kagustuhan sa mabisang paraan. Nakahanap siya ng paraan upang maprotektahan ang kanyang isipan sa panlabas na pagsalakay at nilalabanan nito ang sumpa. Labis na tumaas ang kanyang extrasensory perception sa 12.8%, naisip ni Yeonwoo na kapag nakakita siya ng butas ay patatamaan niya ito. Bigla na lang nagulat si Rebecca dahil napansin niya na parang hindi na siya nahihirapan. At dahil sa pagtataka niya ay napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari dahil ang masamang pag-iisip niya ay unti-unting nawawala at napagtanto niya naman na mayroong taong nagpapalayo ng bakas ni King Miho. At dito ang gumawa ng bagay na yun ay ang ating bida at pagkalingon niya kay Yeonwoo ay nagtaka naman siya na kung ano ba ang bagay na ito. Bigla niyang tinanong si Yeonwoo na kung paano niya ba nagawa ito. Napakamot na lang si Yeonwoo sabay sabi niya na mayroon siyang perpektong kasanayan para sa lugar na ito at wala na siyang sasabihin pa bukod dito. Nang marinig yun ni Rebecca ay sinabi niya naman na sa katunayan ay tatanungin niya sana ito subalit ngayon ay palalampasin niya muna ito dahil sa kanilang sitwasyon. Pinasalamatan niya naman si Yeonwoo dahil nakaligtas sila ngayon. Subalit hindi niya nagustuhan ang katotohanan na palihim niyang tinatago ang kanyang kapangyarihan at tinanong niya ito na kung bakit hindi niya sila tinulungan kanina pa dahil alam niya naman na nahihirapan sila. Lumingon na si Rebecca sabay pasalamat niya naman kay Yeonwoo. Hindi naman naiintindihan ni Yeonwoo kung nagagalit ba ito sa kanya o nagpapasalamat. Ayon sa kanya na hindi niya naman gustong lokohin ang mga taong ito subalit naisip niya na hindi na kailangang ipakita ang totoo niyang kapangyarihan. Ang structure ng dungeon na ito ay unti-unti niya nang nakikita dahil ang area ng kanyang extrasensory perception ay mas lumalawak. Ayon sa kanya na para itong bahay ng gagamba kaya naman mahirap matukoy ang labasan. Kahit na gustuhin pa nilang bumalik subalit hindi na nila makita ang pasukan. Bagaman ay hindi niya pa makikita sa ngayon subalit marami namang mga patibong sa paligid at mayroong mga ghost type na mga halimaw na nagtatago sa pamamagitan ng bakas.
Kaya naman nilang labanan ang mga ito sa normal nilang kondisyon at kung matambangan sila ng mga halimaw sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay makakatanggap sila ng malubhang pinsala. Makakaya naman ni Rebecca ang mga halimaw na kanyang nararamdaman dahil isa itong high ranker subalit may mga halimaw na hindi makakaya ni Khan at Victoria. Napagtanto naman ni Yeonwoo na wala na siyang magagawa kundi ang gamitin ang kanyang kapangyarihan at bigla niyang tinawag ang kanyang mga alip-ores at inutusan niya ang mga ito na paslangin nila ang lahat ng makikita nilang kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nilalabanan na ng mga alip-ores ni Yeonwoo ang mga halimaw sa dungeon at ginagamitan sila ni Boon ng kanyang mahika upang mas madali silang matalo at nandito rin si Han Ryong at maging si Shannon at nang walang ano-ano bigla na lang nilang sinugod ang mga halimaw sa dungeon ng sabay-sabay at hindi rin madaling matalo ang mga halimaw dito dahil sa malalakas din ang mga ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay lumabas sa sistema ni Yeonwoo na si Guai-chan ay inubos niya na ang mga maliit na demonyo na 78. Ginamitan niya ito ng kanyang superior skill na tinatawag na predation upang malamon nito ang mga kaluluwa. Si Gyaka naman ay inubos niya ang lahi ng 13 at ginamit niya rin ito ng kanyang superior skill na nag-a-absorb ng mga kaluluwa at ang ghost 71 naman ay inalis na. Ang mga patibong naman ay wala ng bisa at ang 45% ng maze ay nagawa ng malaman. Ang dungeon naman ay mabilis lamang na napapasa ilalim ng kontrol ni Yeonwoo. Habang si Yeonwoo naman ay napapasabi na lang na umaayon sa kanya ang sitwasyon. Napapikit naman si Yeonwoo at naisip niya na bagaman ay ayos naman na napawalang bisa na ang mga patibong ng maaga. At naisip niya rin na ang mga kaluluwa ay mainam na pagkain ng kanyang mga alip-ores kaya naman parang nakatama siya ng 2 ibon sa iisang bato. Mabilis niya ring nalalaman ang patungkol sa dungeon na ito at sa puntong ito ay malalaman na niya kaagad kung saan ang palasyo ni King Miho. Bigla namang may napansin si Yeonwoo at nang tiningnan niya ito ay napatanong naman siya na kung ano ba ang mga bakas na ito dahil ang bakas na sumpa na nandito ay kakaiba kumpara kanina. Lumabas sa sistema ni Yeonwoo na nakita niya ang pinakamatandang bakas ng espada at nakita niya rin ang bakas ng sibat na kanina lang at nakita niya rin ang maduming bakas ng paa. Habang pinagmamasdan niya ang mga bakas ay sinabi niya naman na kung ang sumpa ay nakaka-depress at ang sumpa ngayon ay malakas at parang masaya. Napatanong naman siya na kung bakit ba nagkakaproblema ang mga bakas na ito at kung ano ba ang ibig sabihin ng mga bakas dito. Napahanga naman si Shannon sa kanyang nakikita at maging si Han Ryong na hindi siya makapaniwala dahil kahanga-hanga at napatanong naman siya na kung paano niya ba naisip ang ganito. Tinanong naman sila ni Yeonwoo na kung alam ba nila ang patungkol dito. Tugon naman ni Shannon sa kanya na nasa antas na siya ng isang master subalit hindi niya pa rin alam at mayroon naman siyang espada subalit ang kanyang paningin ay baguhan pa lamang at minungkahi niya kay Yeonwoo na tignan niya ito ng mabuti. Habang sinusuyod ni Yeonwoo ang dungeon ay sa isip-isip niya naman na nakakainis nga si Shannon subalit hindi ito kailanman naging mali sa kanyang hinala. Napagdesisyonan naman ni Yeonwoo na mas palawakin pa ang sakop ng kanyang extrasensory perception sa paligid at nakita niya ang mga bakas sa paligid ng dungeon. Lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang extrasensory perception ay konektado na sa kanyang dragon eyes upang mahanap niya ang mga hindi maintindihan na mga bakas at ngayon ay unti-unti nang lumilinaw ang mga bakas. Nanlaki naman ang mga mata ni Yeonwoo at napatanong sa kanyang isipan na kung ang mga bakas ba na ito ay isa bang martial arts o galing sa pagsasanay. At dito nakita niya si King Miho at sa isip-isip niya na ito ang record ng progreso ng bagong silang na mahusay na master sa loob ng daan-daang taon. Nakita niya kung paano magsanay si King Miho sa dungeon na ito at napagtanto niya naman na ang mga bakas na nandito ay tanda ng galit ni King Miho. Napasabi na lang si Yeonwoo na yun pala ang nangyari. Pagtapos ma-sealed si King Miho ni Sakyamuni ay ito ang mga bakas ng puot at galit ni King Miho upang magawa niyang makatakas sa selyo ni Sakyamuni. Si King Miho ay galit na galit kay Sakyamuni dahil sa pag-sealed dito sa kanya kaya naman sinumpa ni King Miho si Sakyamuni. Punong-puno ng galit si King Miho kaya naman dahil sa galit niya ay pinaghahampas niya ang mga dingding sa paligid niya ngunit ang selyo ay hindi man lang noga at lumipas ang 100 na daang taon. May napagtanto naman si King Miho at napatanong sa kanyang sarili na kung sino ba ang matatalo kapag nagpakabaliw siya dito. Pagtapos noon ay inayos niya ang kanyang iniisip at sinimulan niyang pagsamahin ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagsanay siya ng walang pahinga upang maipan niya ang nawasak na kaisipan at nanatili lang siyang kalmado.
Nahirapan naman siya dahil sa kanyang kagustuhan ay hindi dumarating sa kanya, subalit si King Miho ay maraming oras at hindi niya minadali ang lahat at unti-unti niya lamang itong sinasanay ng paisa-isa at kung sakali mang may madiskubrehan siya ay sinusubukan niya ito sa pader at mas pinapalakas niya pa ito. Habang nagsasanay siya sa mga panahon na yun ay ang mapusok na unggoy na hindi alam kung gaano nakakatakot ang mundo ay natutunan manatiling buo at siya ay handang lumuhad para lamang makamit niya ang kanyang layunin. At iyon ang kalamangan ng tinatawag na Great Sage, Heaven's Equal at ang isang nilalang na kinakatakutan ng mundo. Nagdaan na naman ng 100 taon, 200 taon, 500 taon at nang malapit niya nang maabot ang 1,000 taon ay nagawa niyang makuha ang kapangyarihan na kahit ang kanyang sariling selyo ay nagawa niyang mawasak. Napatanong naman si Yonwoo na kung paano ito nangyari at kung sa gayon ay ito ba ay ang tinatawag na 72 Divine Transformation. Nang marinig yun ni Shannon ay hindi naman siya makapaniwala na ang kanilang nakita ay hindi may kukumpara sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Shannon na ang 72 Divine Transformation ay parte lamang kung ano ang natutunan ni King Miho at maliit lamang yan kumpara dito. Pinagpawisan naman si Yonwoo dahil sa kanyang nalaman at sa isip-isip niya na ang Great Sage at Heaven Equal ay talagang napakahalaga na tila ba ay mayroon na itong lugar sa langit, ang kapangyarihan at transform ni King Miho patungo sa Great Sage, Heaven's Equal ay nasa kanyang mga mata na. Ayon pa kay Yonwoo na ang natitirang mga bakas na lamang dito ay ang bakas ng pagsusumikap ni Sun Wukong. Si Sun Wukong ang isang nagbibigay ng kaguluhan sa pagitan ng Diyos at demonyo. Naisip ni Yonwoo na kung kaya niyang maintindihan ang bakas na nandito ay natitiyak niya naman na malaking tulong ito sa kanya. Ang kanyang pag-iintindi ay limitado lamang dahil ang mga bakas na nandito ay masyadong mataas ang antas kaya naman napagdesisyonan niya na sasauluhin niya na lang muna ang mga ito nang sa gayon ay susubukan niyang masterin ito pagtapos niyang mapataas ng antas. Napagtanto niya naman na mas maganda pa ito kumpara sa yin sword at hindi ito martial arts, magic, o alchemy. At ito ang totoong gumagamit ng mana subalit hindi lamang limitado kundi mas lampas pa dun. Bigla namang tinawag ni Kon si Yonwoo at tinanong niya ito na kung ano ba ang iniisip niya ng napakalalim at pinagsabihan niya ito na nasa ibang daan na sila at iminungkahi niya na mag-focus siya kung hindi ay tapos silang lahat. Dagdag niya pa na hindi niya dapat kalimutan na nasa loob sila ng palasyo ni King Miho dahil kahit maging siya ay hindi siya makakaligtas dito ng mag-isa. Tugon naman ni Yonwoo na tatandaan niya ang kanyang sinabi. Sa isip niya naman na sa katunayan ay marami siyang nasayang na oras ngunit dahil sa kanyang kasanayan na parallax gap ay bahagyang na-delay ang oras. Sa kanilang paglalakad ay napatigil naman sila at nagreklamo naman si Rebecca dahil ang struktura ng maze ay nagbabago ng paunti-unti mula pa kanina at kung ipapakalat naman nila ang kanilang kagustuhan kahit na maliit lang ay ang kay King Miho na bakas ay pupunteryahin sila na parang isang kidlat. Seryoso namang sinabi ni Rebecca na wala na silang magagawa kundi ang maghintay sandali at sinabi niya pa na susubukan niyang mauna muna upang masuri niya ang lugar. Bigla siyang tumalon para suriin ang lugar at bigla namang nagulat si Yonwoo dahil naramdaman niya ang pamilyar na enerhiya at bigla niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at nang makita yun ni Victoria at Kon ay bigla na lang silang nagulat at nang walang ano-ano'y bigla na lamang sinugod ni Yonwoo si Rebecca at naramdaman naman agad ni Rebecca yun at bigla rin siyang nagulat dahil sa ikinilos ni Yonwoo at bigla niyang tinanong si Yonwoo na kung bakit ba siya bigla na lang sumusugod at agad naman siyang hinawakan ni Yonwoo sa kanyang balikat at dahil sa gulat ni Rebecca ay tinanong niya naman ito na kung bakit niya ba ginagawa ito at nang walang ano-ani bigla na lamang lumabas ang napakalaking bagay na tila ba ay aatakihin sana si Rebecca kung hindi siya pinigilan ni Yonwoo at nang makita nila yun ay humingi naman ng tawad si Yonwoo kay Rebecca at sinabi niya na wala siyang oras para ipaliwanag ang kanyang ginawa subalit sa tingin niya ay ang bakas ni King Miho ay sinusubukan silang dakpin. Sa isip-isip naman ni Rebecca na isa siyang apostol ng God of Hunting na si Sir Nanos at ito ang inaasam-asam ng bawat matataas na ranggo ng manlalaro ang maging isang apostol ng isang Diyos. Kahit na napili siya bilang apostol ni Sir Nanos ay walang nainggit sa kanya at tiningnan niya naman na nilalabanan ni Yonwoo ang bagay na lumitaw na balak sana siyang atakihin ay walang hirap lang itong inatake ni Yonwoo. At sa isip-isip ni Rebecca na walang paraan upang maging isa siyang walang kwenta kumpara sa hamak na mababang ranker lamang. At nang inig naman ang kanyang kamay at ayon sa kanya na ang nangyari ngayon ay parang nasayang lang ang pinaghirapan niya na pagsasanay ng ilang taon at hindi niya naman maiintindihan dahil isa siyang apostol ng Diyos at isang mataas na ranggo ng manlalaro.
At habang papaatake ang bagay na itim na matalim patungo sa kanya ay napasabi na lang si Rebecca habang pinapalabas ang kanyang aura na nakakairita naman ito at bigla siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake at ikinagulat naman yun ni Yeonwoo. Inatake ni Rebecca ang mga tinik na papasugod sa kanya ng kanyang mahika at bigla niya itong pinasabog at nang makita yun ni Yeonwoo ay napahanga naman siya sa angking kapangyarihan nito at ayon sa kanya na ito ang kapangyarihan ng isang high ranker at ang apostol ng isang Diyos. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo si Rebecca ay sa isip niya na sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ay nahihirapan si Rebecca na gamitin ang kanyang kapangyarihan kahit na 50% lamang ng kanyang orihinal na kapangyarihan ngunit napakalakas pa rin ang kapangyarihan nito at hindi niya naman nai-imagine kung gaano ito kalakas kapag nakalabas na ito ng ikalimang bundok ng penitensya. Bigla namang tinawag ni Rebecca si Yeonwoo at sinabi niya na simula ngayon ay siya na ang manguna sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo sa kanyang narinig dahil ayon sa kanya na pambihira para sa isang high ranker na tinatanggap nila ang kanilang limitasyon at kahit na isa siyang apostol ng makapangyarihan na Diyos at ang gawing pinuno ang isang mababang antas na manlalaro ay hindi kapani-paniwalang desisyon subalit ang taong katulad ni Rebecca ay mas lalakas pa sa hinaharap. Bigla namang nagsalita si Victoria na hindi siya papayag na si Yeonwoo ang maging pinuno at sinabi niya na kinikilala niya na si Cain ay mahusay ang ginawa sa dungeon na ito subalit habang patungo sila sa ikailaliman ng dungeon ay kinakailangan nila ang kapangyarihan ng mataas na ranggo. Dagdag niya na hindi niya minamaliit si Cain subalit kahit na si Kindred ay namatay sa dungeon na ito at hindi siya papayag na ang mangguna sa kanila ay mas mahina pa kaysa sa kanya. Sinabi naman ni Rebecca na si Cain lamang ang may mas alam sa dungeon na ito kumpara sa kanila kaya naman inutusan niya si Cain na ngayon ay siya na ang manguna sa kanila. Sa isip naman ni Yeonwoo na si Rebecca daw ay mayroon taglay na matatag na kagustuhan kahit na mapang-uyam ito at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang panatilihing buhay ang mga ito at pumikit naman siya dahil ayon sa kanya na mas mabuti na ito dahil mag-iinisyatiba naman siya. Sa isip-isip niya naman na nakakaabala ang pagsunod sa kanila ni Sol Luna bagaman sina Victoria at Rebecca ay hindi napansin na sinusundan na pala sila ni Sol Luna dahil nakatuon ang kanilang pansin sa kung ano ang makakaharap nila sa dungeon na ito dahil si Sol Luna ay wais at palihim silang sinusundan kaya naman hindi niya alam kung kailan ito kikilos. Sa tingin niya naman na baka kikilos si Sol Luna kapag may masamang mangyari kina Victoria at Rebecca. Parang hindi naaapektuhan ng bakas ang lahi ng bampira na kagaya ng kasanayan, naisip niya na parang pinaplano ni Sol Luna na nakawin ang 72 Divine Transformation at nasisigurado niya naman na kikilos ito pagdating ng tamang oras dahil hindi niya rin alam kung ano ang pinaplano ni Kindred at ng Devil Army. Bigla namang nagsalita si Yeonwoo na naiintindihan niya at simula ngayon ay mas bibilisan niya lamang ang paggalaw upang madali nilang mapuntahan ang kanilang gustong puntahan at minungkahi niya na mag-focus silang lahat at sumunod lamang sila sa kanya. Mabilis nilang nilalampasan at iniiwasan ang mga bakas sa dungeon na ito at nakasunod naman sila sa likuran ni Yeonwoo at dahil sa kanyang dragon eyes at extrasensory perception ay madali niya lamang itong nagagawa at nagugulat na lamang si Victoria dahil nagdududa talaga siya kay Yeonwoo at tinawag niya pa si Yeonwoo subalit walang pag-alinlangan namang sinundan ni Rebecca si Yeonwoo at minungkahi niya kay Victoria na huwag na siyang makipagtalo. At laking gulat naman ni Victoria dahil sa sinabi ni Rebecca at dagdag ni Rebecca na pagkatiwalaan niya lang si Cain dahil sa dungeon na ito ay kung ano ang desisyon ng nangunguna ay final na ito kaya naman huwag na siyang magduda pa. Sinabi naman ni Victoria na kung talaga nga bang magiging ayos lang sila. Napalingon naman si Yeonwoo habang sa isip niya na nagpapasalamat siya kay Rebecca dahil pinagkakatiwalaan niya siya kaya naman sumusunod ang iba sa kanya. Napagdesisyonan naman ni Yeonwoo na hinding-hindi niya sisirain ang tiwala na ibinibigay ni Rebecca sa kanya. Bigla niya namang inatake ang papa-atake na sa kanyang harapan at unti-unti naman itong naglalaho. At nagpatuloy na silang muli sa paglalakbay habang sumusunod sa likuran ang tatlo. Takang-taka naman si Victoria na kung sino ba talaga ang taong ito dahil kumikilos siya na parang alam na alam niya ang bawat sulok ng dungeon na ito. Habang pinagmamasdan niya si Yeonwoo sa isip niya na ang kilos nito ay alam niya rin na kung saan manggagaling ang bakas na papa-atake sa kanila at kanina nang sinusuri niya ang lalaking ito kanina ay alam niya naman na parang may kakaiba dito subalit hindi niya naman inaasahan ito. Bigla namang sinabi ni Yeonwoo sa kanila na sa palagay niya ay ito na ang hangganan. Bigla namang nagulat si Victoria at sinabi niya na hindi niya inaasahan ito dahil ang signal ay lumampas sa lugar na ito. At sa pagpasok nila dito ay masaya naman ang mga mukha nila habang si Victoria naman ay hindi pa rin makapaniwala na narating nila ito ng ganun lang kabilis at napasabi na lang si Rebecca na kahanga-hanga ito.
Sa harapan nila ay nakita nila ang napakalaking pintuan at napasabi na lang si Yeonwoo na napakalaki nito at napatanong naman si Rebecca na kung ano ba ang bakal na pinto na ito dahil parang may mural ito. Tugon naman ni Yeonwoo na ang pinto na ito ay napakaluma na at may mga kalawang kaya naman hindi niya masasabi kung ano ang patungkol dito. Habang sinusuri nila ang malaking pinto ay napagtanto naman ni Kan Yun at binasa ni Victoria ang nakasulat na Heaven Order Divine Iron, Ruhibang Seal Door at napagtanto niya naman na ang pintuan na ito ay isang gawa sa bakal na Golden Cudgel. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo dahil totoo nga ang Golden Cudgel at bukod pa dyan ay maraming kalawang ito kaya naman hindi ito napapansin ng iba. Ang mural at drawing na nandito ay ang huling parte ng legaseya ni King Miho. Habang sinusuri ni Yeonwoo ang pintuan ay lumabas sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang matutunan ang buong legaseya ni King Miho at bibigyan na naman siya ng karagdagang karma. Napagdesisyonan niya naman na sasauluhin niya ang mga nakalagay dito sa pinto sa ilalim ng Heaven Bracket. Sinabi naman ni Victoria na sa tingin niya ay isang parte lamang ito ng Golden Cudgel at kung ang pinto na ito ay gawa sa Golden Cudgel ay hindi niya naman alam kung magagawa ba nilang buksan ang pintuan na ito. Tinanong naman siya ni Rebecca na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sagot naman ni Victoria na marahil ang pintuan na ito ay gawa sa banal na bakal. Ang maalamat na bakal na ginagamit upang maselyohan ang Diyos at demonyo at dahil napakamakapangyarihan ito ay hindi ito basta-bastang mawawasak. Bigla namang sinubukan ni Kan na buksan ang pinto subalit hindi niya nagawa at sinubukan rin ni Victoria na gamitin ang kanyang rune magic ito kasabay ni Rebecca at paulit-ulit nila itong inatake ay ganun rin ang kinalabasan na wala rin itong naging epekto kahit pa ibuhos nila ang kanilang makakaya at napasabi na lang si Rebecca na hindi man lang noga ang malaking pinto sa kanilang sabay na pag-atake at napasabi rin si Victoria na nagamit niya na ang lahat ng kanyang rune magic. Napatanong naman si Rebecca na kung paano ba napunta si Kindred sa lugar na ito dahil maging siya ay hindi niya magawang mabuksan ito. Tiningnan naman ni Yeonwoo ang tatlo at sa isip-isip niya na kung hindi nila magawang buksan ang banal na bakal na pinto na ito gamit ang puwersa nilang tatlo ay hindi ito ang pinto na mabubuksan gamit ang puwersa at bigla niya namang nilapitan ang pinto at sa isip niya na si Kindred daw ay pumasok gamit ang ibang paraan kaya naman kailangan niyang malaman kung ano ang paraan na yun. Pagkahawak niya sa banal na bakal na pinto ay nanginig naman ang kanyang itim na bracelet at bigla naman siyang nagulat dahil dun at nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong bumukas at sumilip ang liwanag mula sa loob ng pinto at nang makita naman yun ng tatlo ay natigilan naman sila dahil walang kahirap-hirap lang na binuksan ni Yeonwoo ang pintuan na maging sila ay nagpakahirap ng labis upang mabuksan lang ito subalit hindi nila nagawa. Habang unti-unting bumubukas ang pinto ay wala namang kareaksyon ng tatlo dahil sa gulat nila at napakamot naman si Yeonwoo sa kanyang pisngi sabay mungkahi niya na pumasok na sila sa loob. Pagkapasok nila sa loob ay tumambad sa kanila ang yumuyukong mga batong unggoy at wala namang nakaupo sa trono. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.